Nai-refer na po sa Committee on Rules ang report ng House Committee on Justice patungkol sa resolusyong naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panginiban Perez. Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin. I think it's overwhelming na. So, parang 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures, pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, totoo nga. So, ba natin. But more than 106, sir? Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. No? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP. Nagkakaroon po ba ng partisan ng PFP? Partisan ng PFP and we're basing it on what we see as evidence for public officials. So kung may justification for that, that's what we do. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So, vote for the impeachment? support. For the impeachment, sir? Malalaman po natin yan sa pag-plenary na. Bago pa man magbotohan ng House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post na nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalan ng gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report
pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Pinabulaanan din ng nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin, ang hirap pa manakot at mag-ulat this time dahil pieces na natin tayo. So, pinag-focus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na struggle. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.